Ang nakaraan. Natalo na nga ni Gyeongwon ang shaman, dinakip naman si Lady Sok sa tangkang pagpatay, habang gusto namang makita ng Outer Hall Master si Gyeongwon. Nang bumalik ang Blue Spirit, agad naman niyang napansin si Gyeongwon, hindi niya lubos akalain na makakakuha ito ng napakaraming death energy. Ang paggamit nito sa pagbuo ng energy core ay napaka-imposible, ngunit sa kalagayan niya ngayon ay unti-unti na niyang nabubuo ito sa kanyang katawan. Namamanghalang siya sa mga nagagawa ni Gyeongwon. Sa una niyang tingin ay medyo okay na din ang mukha ni Gyeongwon, kaya tinitigan niya ito ng harapan, ngunit dumilat naman bigla si Gyeongwon. Kaya't medyo nailang ito sa kanya, bigla naman itong tumalikod, at hiyang-hiya. Tinutukso naman ito ni Gyeongwon dahil sa kanyang ginawa, nagalit naman ito, at sinisi ang babaeng shaman kung bakit siya natalo sa kanilang pustahan, at napipilitang sumunod kay Gyeongwon. Biglang may gusto namang gawin si Gyeongwon, gusto niyang patignan sa Blue Spirit kung nakabuo na nga ito ng energy core. Pero hindi naman naniniwala sa kanya ito, dahil hindi mabubuo ang energy core ng isang araw lamang. Nang ipakita niya ito, ay laking gulat ng Blue Spirit. Kaya na-curious siya, nang hahawakan na niya ito ay hindi lumusot ang kanyang kamay, tinawag niya ang demonyong monghe, para hawakan din si Gyeongwon. Hindi nila alam kung bakit ito nagkakaganito, sinubukan niya ito kay Go-chan, at totoo nga pati kay Go-chan tumatalab. Hindi naman alam ni Gyeongwon kung ano ang gagawin patungkol dito, ngunit mayroong alam ang Blue Spirit para makumpirma ang kanilang mga gustong malaman. Bigla namang kumatok sa pinto nila ang Outer Hall Master, lumuhod ito at humingi ng tawad, bigla naman itong hahawakan si Gyeongwon para tignan kung okay siya, pero sabi naman niya ay wala siyang problema. Nang malapit na ang kamay nito sa kanya, ay para bang may tensyon na nagaganap. Kaya't iniba na lang ng Outer Hall Master ang usapan, nabanggit niya ang binigay niyang punyal dito. Ngunit wala siyang maalala na may ibinigay ito sa kanyang punyal. Ngunit sabi niya, ay wala talaga siyang binibigay dito, kaya't inatake agad si Gyeongwon nito, madali naman niya itong naiwasan. Pero hindi niya inaasahan, nagagamitan siya ng martial arts, at pupunteryahin ang kanyang meridian. Sinabi naman nito ang dalawang pagkakamali niya, ang una ay arrogante ang tunay na Gyeongwon, at pangalawa, ay palagi itong umiilag pag sinusuntok siya, kaya't nalaman niyang isa itong peke. Pinapaamin naman ito kung sino ba ang tunay niyang pagkatao. Binantaan naman siya na hindi na ito makakagalaw dahil tinamaan ang kanyang meridian, pero nakatayo pa rin si Gyeongwon, at bigla niyang tinawag ang kanyang Blue Spirit para atakihin ito. Agad naman itong hinawakan ang puso ng Outer Hall Master, hindi naman ito makagalaw dahil sa kanyang natamo. At ngayon ay naiintindihan na ng Blue Spirit ang kalagayan ni Gyeongwon, dahil magkaiba ang direksyon ng life energy at death energy, hindi ito tinablan ng acupuncture sa pamamagitan ng kanyang ginamit na martial arts, at ito ay naglaho. Ngayon ay sigurado na nakabuo nga ng energy core si Gyeongwon. Nakabuo nga siya ng energy core, nalaman naman ang kanyang sikreto. Pero may plano si Gyeongwon, inutusan niya ang demonyong monghe na saniban ito. Hindi naman malaman ng Outer Hall Master kung sino ang kausap niya, at sumanib na nga ang demonyong monghe dito. Hindi naman niya lubos maisip ang mga nangyayari ngayon, may humahawak sa kanyang puso, may nagtatangkang sumanib sa kanya, at napaisip ito na dapat hindi na niya sana pinakialaman ito, biglang napatanong, sino ka ba talaga? Sinagot naman niya ito, ako si Mok Gyeongwon ng Moksword Manor. Kinaumagahan sa Moksword Manor. Biglang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng mga guards. Habang papasok na siya, nakita nito ang Outer Hall Master. Hindi ito makapaniwala dahil pati ito'y napakagalang kay Gyeongwon, lumabas naman ito ng may paggalang. Tinawag naman ni Gyeongwon si Go-chan para tumabi sa kanya sa lamesa. Mayroon itong hiling sa kanya. Magpapaturo siya ng martial arts, nagulat naman si Go-chan. Bago pa ito, ay nag-training na si Gyeongwon. Base sa mga nakikita niya sa aklat, habang nakatingin naman ang Blue Spirit, ay puno ito ng paalala, na kailangan niya muna matutunan ang basics bago mapunta sa advanced martial arts. Kinakailangan muna ang mga ito para mas lalong maisaulo pag-advance na. Hindi naman makapaniwala si Go-chan, na gusto nitong matuto, dahil sabi naman niya na ayaw niya ang maging Manor Master. Hindi din naman kasi alam ni Go-chan ang martial arts ng Moksword. Naipaliwanag naman ni Go-chan, na bawal siyang matuto nito, dahil ang mga Mok lamang ang may karapatan sa Moksword martial arts. Kaya't kung gusto niyang matuto, magpapaturo siya sa kanyang mga kapatid o sa Manor Master. Hindi naman niya ito kasundo lahat kaya't nag-aalangan si Gyeongwon.
Pero buo na ang kanyang pasya, dahil walang magagawa kung di niya ito susubukan. Ang napili nga nitong puntahan, ay ang pang-apat na prinsipe, na sa ngayon ay puspusan pa rin ang training. Nag-aalala naman si Gotchan, baka bugbugin na naman siya nito. Maaalala na mga bata pa sila, ay binugbog nito si Jungwon at balibali ang kanyang mga buto, dahil sinabihan ng totoong Gyeongwon na kabit lang ang kanyang ina. Sa edad na 16 anyos, ay naabot na niya ang peak realm. Nasabi naman ng Blue Spirit, na magiging kapaki-pakinabang ito sa kanila. At sa ganyang edad ay napakalakas na ng kanyang aura, kaya't matatawag itong isang genius. Nagbabala naman sa kanya ang Blue Spirit na hindi pa nito kayang ilabas ang kanyang full power, kaya't mag-iingat siya. Gusto namang ilayo ni Gotchan si Gyeongwon dito, pero ay nandoon na siya sa harap. Nang makita naman siya nito, ay puno ng galit na naman ang kanyang mukha, pero hindi pa rin umatras si Gyeongwon. Mayroon siyang nais ipakita ang Secret Arts Manual. Hindi naman siya naniniwala na totoo ito, kaya binigay ito sa kanya ni Jungwon. At napatunayan niya nga na totoo nga ito. Pero habang binabasa niya, ay madami ang kulang na pahina sa aklat, at na-memorize nga ito ni Jungwon. Hindi naman ito natuwa sa ginawa ni Jungwon, kaya't ibinato nito ang aklat sa kanya. Sabi pa ni Jungwon ay wala siyang planong maging manor master, pero agad naman itong sumugod at sinuntok siya sa mukha. Tumilapon naman si Jungwon, at napagtanto niya na ganito pala kalakas ang nasa peak realm na martial artist. Tinukso pa ito ni Jungwon, na malakas din pala ang suntok nito. Kaya't lalong nagalit ang prinsipe, at sinabi pa nitong parang kulang pa yata ang bugbog ko sayo. Pag ipinagpatuloy niyang bugbugin si Gyeongwon at hindi makinig sa kanya, ay ibibigay nito ang Secret Arts Manual kina Lady Sok, at kay Eunpyeong. Bigla naman itong napaisip, at habang tinititigan niya si Jungwon, ay napatanong ito kung sino ba talaga siya, at hindi ito ang kanyang kapatid. At bigla namang sinabi ni Jungwon kung kilala ba siya talaga nito, bukod sa huling 2 taon nang mabugbog siya nito, kung ano ang kanyang gusto, kanyang mga ayaw. At lumapit pa ito sa kanya, at dahil dito na iba niya ang usapan. Nagpaliwanag naman ang pang-apat na prinsipe, na siya naman ang unang tumawag sa kanya, na pinakamababa, dahil anak lang siya ng isang kabit, kaya't sinabi ni Jungwon kung bakit siya pumunta dito, dahil siya ang pinakamagaling. Bigla naman niyang naalala, na kahit noong bata pa ito ay hindi na siya tanggap ng pamilya, kaya't nag-training siya ng puspusan sa martial arts, para kahit mayroon man lang siyang mapabilib sa pamilyang ito. Ang hindi lang niya inaasahan, na ang pinakakaaway pala niya ang makakapansin sa kanya. Buong akala nito ay kamumuhian siya sa paglipas ng panahon, pero sa nakikita niya ngayon ay parang nagbago na ito, at napatanong siya sa sarili niya na panahon na yata para din magbago. Tinanggap naman ni Yuchon kung anuman ang negosyasyon na gusto niyang maganap, kaya't sinabi ni Jungwon ito sa kanya. Nang umalis na sila, ay biglang napaisip si Gotchan kung papaano niya nakumbinsi ito sa kabila ng lahat. At binalikan niya ang mga sinabi nito, nagkunwari siyang 3 ang gusto niyang mangyari. Ang una ay kapag naging manor master na si Yuchon, ay wala itong gagawin sa kanya. Ang pangalawa ay susuportahan niya pagdating sa pera, at ang pangatlo ay tuturuan niya ng basic martial arts. Napaisip si Gotchan, na hindi naman talaga ang unang 2 request nito ang gusto niyang mangyari, hindi naman siya pinagdudahan ni Yuchon. Proud na proud pa nga ito at tinutukso si Jungwon, dahil nakalimutan nito ang basic martial arts. Kaya't yun ang naging plano niya para maturuan siya nito. Napabilib naman si Gotchan, dahil kahit na ang genius na si Yuchon, may 2 oras pa para maisaulo ito. Pero si Jungwon kahit isang sulyap lang sa manual ay nakuha agad nito, kaya't nasabi niyang siya na ata ang pinakamatalino sa buong mundo. Natutuwa naman si Gotchan, dahil kahit na hindi ito ang gusto niya sa simula, ay mabuting napadpad siya dito. Pinuri naman niya si Jungwon, dahil sa kanyang plano ay natupad, ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin, at sinabi niya na hindi naman tama ang itinuro nito kay Yuchon. Natulala naman si Gotchan, hindi na sana ito ipagsasabi ni Jungwon, pero pinaalam pa din niya ito kay Gotchan. Minali niya ang itinuro dito ng 3 beses, medyo nag-aalangan nga siya, baka mahuli siya nito na nagsisinungaling. Laking gulat naman ni Gotchan, dahil pag nagkamali ang lahat ay posibleng hindi na ito makagamit ng martial arts, at ang pinakamalala ay pwede pa itong mamatay, kaya't biglang napaisip siya na ang kasama niya ngayon ay mas masahol pa sa demonyo. Sa kabilang banda, sa Phoenix Pavilion, makikita ang Hallmaster, na nagtataka kung bakit hindi pa nakakauwi si Newmon.
Nasabi pa nito na siya ay nagtraidor, na bahiran din ang kanilang imahe sa pamilya ng mga Sok. Kaya't napag-isipan nito, na utusan ang kanyang kanang kamay para tignan kung nasaan na si Newmon, at ibalik ang maganda nilang reputasyon. What? Sarapakara.